Kapag narinig nyo ang Ilocos Norte, ano ang unang pumapasok sa isipan nyo? Pagudpod? Banggi Windmills? Paway? Bagnet? O empanada? Mula Lawag ay abutin kayo ng 1.5 oras papunta ng Pagudpod, ang pinakadulong bayan ng Ilocos Norte bago kayo makarating ng Cagayan. Sabi nila, mas okay na unahin ninyo ang bayan na ito kung balak ninyong libutin ang buong probinsya. Lalo na kung galing pa kayo ng Manila at limitado lang ang oras ng inyong pamamasyal. So mga Coffees Mates, tara na at samahan nyo kaming libutin ang bayan ng Ilocos Norte. So, ano pang hinihintay nyo? Tara! Log out na! Tara! Log out na! Tara na! Log out na! Tara! Log out na! Tara! Log out na! Sa Batak, Ilocos Norte. Tara, log out na! Ang Paraiso ni Anton ay makikita sa bahagi ng Patapat Viaduct. Isa itong tourist spot dito sa Pagudpod na kung saan ang mga biyahero ay nagpupunta dito to take photos. Sa mga lokal naman dito, ginagawa nilang inumin ng tubig sa lugar. Naniniwala kasi sila na nakapagpapagaling ng may sakit ang tubig dito. Kaya ang ibang lokal ay nagdadala ng mga bottles or containers para kumuha ng tubig. Meron ding hagdanan dito with a few steps going to Virgin Mary. Kaya yung iba ay umakyat dito para magdasal. Sa ibang kwento naman, sabi ng ibang lokal dito, meron daw white lady sa lugar na nagpapakita sa mga drivers tuwing gabi. Kaya pag dumadaan sila dito, binabagalan na lang nila ang pagmamaneho at nagbibigay respect sila sa pamamagitan ng pagbubusina. Pero kung ano man ang paniniwala ng mga tao dito, isa pa rin masasabing tourist spot ng Pagudpod ang lugar na ito. Kaya mga Coffees Mates, pag napuntahan nyo ang Patapat Bridge, daanan nyo na ang Paraiso ni Anton. Hello guys! So nandito tayo ngayon sa Patapat Bridge. Ang susunod na destinasyon natin ay di kalayuan sa Paraiso ni Anton. Ito ang Patapat Bridge na sinasabing isa sa pinaka-scenic at most photographic destination dito sa Ilocos Norte. Ito ay nasa dulo ng probinsya at nagdurugtong sa bayan ng Ilocos at Cagayan. Makikita sa Patapat Bridge ang napakagandang Paselang Bay. At kung magpupunta kayo dito with a clear sky, makikita nyo ang Calayan Island at Puga Island ng Apari. Ang Patapat Bridge ay may habang 1.3 kilometers at ito ang pang-apat sa longest bridge dito sa Pilipinas. Nakapunta na ba kayo sa sexy beach ng Ilocos Norte? Kung hindi pa, pumunta na kayo sa bayan ng Pasukin. Dito nyo kasi makikita ang sinasabi nilang sexy beach. Kailangan nyo lang magbayad para sa cottage na arkelahin ninyo. Pwede kayong mag-picnic at mag-get together dito. Kilala nga pala ang Pasukin bilang salt capital ng Ilocos Norte dahil sa mas marami silang na-produce na mga asin dito. Pagtatanim at pangingisda naman ang main source ng kabuhayan nila. At ang kadalasan nilang na-produce dito ay bigas, sibuyas, at bawang. So doon may bundok dito sa side ng dagat. Try namin akitin yun mga Coffees Mates. Yun. Maganda yung view sa taas. Tignan natin. Baka makita natin yung yung view ng sand dune sa kabilang side. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.
Guys, oh, ang ganda oh. Nabuo siya sa ano, sa ulan at saka sa hangin yung ano, yung ulma nung buhangin dito. Disyertong-disyerto talaga. Isa sa sikat na tourist destination dito sa Ilocos Norte, ang sand dunes ng Paway. Meron kasing maladisyertong lugar dito na waring nakapunta na rin kayo sa ibang bansa. Kadalasan, ang mga turista ay sumasakay ng 4x4 at nililibot nila ang lugar sa loob lang ng mga ilang minuto. Pero alam nyo ba na hindi lang pagsakay ng 4x4 ang pwede nyong gawin dito? Pwede rin kayong umakyat ng bundok. Perfect for taking pictures na parang nasa ibang bansa na rin kayo. So ayan mga office mates, so inikot namin yung buong sand dunes ha. Disyerto na to. Tapos yan yung sa side, dito sa side naman dito, ayan o, dagat. Ayan, si Patrick. Si May hindi na sumama, naiwan nila sa sasakyan. Mainit lang nung ano, mainit lang nung bangin. Go, go! Ganda ng mga rock formation oh. Oh. Ayaw mo pa Patrick, dito. Tayo. Ito yung sand dunes na walang 4x4. Ah! Oh, mga office mates, oh. May nadaanan kaming mga ano dito. Bahay ng mga ibon. Dami oh. Meron? Tignan na natin. Parang ahas tong mga to ano eh. Ito malaki, tingnan natin. Ganda naman ang pagkakagawa nila. Oo. Bukod pa diyan, dahil malapit lang ang sand dunes sa dagat, pwede na rin kayong magbabad at maligo. Iba-iba ang klase ng buhangin ng meron dito. May part pa nga ang dagat na parang pang-aquarium ang mga bato. Siya nga pala mga office mates, merong dalawang sikat na lugar dito if naghahanap kayo ng sand dune adventures. One is the La Paz Sand Dunes, which is located in the capital city of Lawag, habang yung isa naman is the Paway Sand Dunes in the nearby municipality of Paway. So mga ka-office mates, it's getting summer na naman. Tara na, at tayo ng mag-sand dunes. Sabi nila, ang salitang Kurimao ay nabuo sa isang kwento tungkol sa mga pirata na kilala sa tawag na Kumaus. Inaatake nila ang mga malalapit na kabahayan dito. At tuwing aatake ang mga pirata, merong mga watchmen ang lugar para bigyang babala ang mga tao sa pamamagitan ng pagsigaw ng korer, na ang ibig sabihin ay turan o tumakbo. Itong dalawang salitang ito ang pinagmulan ng salitang Kurimao. Dito sa isang public beach sa Kurimao, pwede kayong mag-picnic at mag-get together with relatives and friends. Maraming makikilang cottages rin sa lugar. Magandang tubig at hindi siya kalaliman, kaya pwede ang mga matatanda at mga bata. Bukod pa dito, maraming mga mangingisda ang dumadaong sa lugar. Pwede kayong bumili ng mga nahuli nilang mga isda, pangdagdag sa inyong mga ihawin. At pwede ring pampasalubong kung may mga dala kayong mga cooler. So bali dito sa Kurimao mga office mates, ayan. Ganitong oras dumarating ng mga banggero. Bali inaano na nila yung mga nakuha nilang mga isda. Ay, laki. Ito, laki nito. Ay, aliman. Ay, almak. Wow! Pili kami ng isda. Ito, bagong huli. 200 na lang. Ano yung mga marami? Lahat yan? 50? Lalagyan namin sa aquarium. Ay, ang ganda! Yung isa, ano isda yun?
Mulbul tawag sa amin ito. Kaso ay... Go. Picture ka nga kayong dalawa. Tabi ka. Lapo na maliliit. Ay ba? Ganda oh, iba-ibang klaseng isda dito. Ay, marami naman palang klaseng ganun. Yan oh. Kilala ang Batak City bilang hometown ng ilang significant leaders ng Pilipinas. Ilan dito ay tulad ni former President of the Philippines, Ferdinand Marcos, the founder of the Philippine Independent Church, Gregorio Aglipay, at ang father of the Philippine Army, na si General Artemio Ricarte. Dito sa sentro ng Batak, makikita ang bahay ng dating Pangulong Marcos. Open ito for tourists, kaya pwede nyo itong pasyalan pag napunta kayo dito sa Batak. So bali magtatanong tayo ng mga kumakain dito. Regarding sa empanada. Anong masasabi niyo sa empanada dito sa Ilocos? Taga saan kayo, sir? Ano kumain ng sosi? Wala na tinidor, kutsara, at konting subo. Kung paano naman kumain yung pogi? Oh, ganyan mo, bata mo. Isa sa dinarayo dito sa Batak, ang kanilang famous na empanada. Ito ay nasa tabi lang ng creekside, dito rin sa sentro ng Batak. Ang empanada ay gawa sa rice flour na may aswete seeds. Sa loob naman ito ay merong unripe green papaya, longganisang Ilocos, at itlog. Kailangan lang itong ma-fry hanggang maging golden crispy. Sa pagkain naman ito, pwede itong lagyan ng ketchup. Yung iba naman, mas prefer nilang kainin ito ng may suka. So mga Coffees Mates, tara na! Dito sa Batak, Ilocos Norte. Ang St. Augustine Church o kilala bilang Paway Church ay isang simbahang Katoliko na nakumpleto noong 1710. Ang simbahan nito ay diniklara na National Cultural Treasure ng Philippine Government noong 1973 at ng UNESCO World Heritage Site noong 1993. Ngayon, isa na itong tourist destination dito sa Paway at dinarayo na ito ng mga bakasyonista para masilayan ang ganda at disenyo ng Old Spanish Church dito sa Ilocos. Ang Malacanang of the North ay isang national park and museum dito sa Paway, Ilocos Norte. Itinayo noong 1977. Ito ang official residence of President Ferdinand Marcos and his family pag umuwi sila dito sa probinsya. Ngayon, isa na ito sa dinarayo ng mga turista dito sa Paway, lalo na kung ang habol nyo ay ang history ng pamilya Marcos. Makikita dito ang mga old memories ng pamilya Marcos, tulad ng dating kwarto ni Pangulong Bongbong, gayon din ang kwarto ng dalawa niyang kapatid. Narito rin ang opisina ni dating Pangulong Marcos, mga old furnitures, books and histories, mga paintings, at maging mga personal na gamit nila like lotions, tabo at mga maleta. May mga pictures rin dito ng mga achievements ng dating Pangulo, mga kanyang states visits, at mga programa sa agrikultura. Sa di kalayuan dito sa Malacanang of the North ay makikita nyo ang Paway Lake. Isa rin itong tourist spot dito sa bayan dahil sa magandang tanawin ng lugar. Sabi nila, ang Paway Lake daw noong unang panahon ay isang village na kung saan ang mga tao dito ay may magagandang buhay. Hanggang sa naging materialistic ang mga tao at nakalimutan ng Diyos. Si Juan at ang asawa niyang si Maria ay nanatiling simple at makadiyos hanggang lumabas sa panaginip nila na ang lugar ay babahain. Dahil di naniwala ang mga tao sa kanila at patuloy na ginawa ang makamundong bagay, ang dating village ay unti-unting lumubog at ngayon ito ay naging Paway Lake.
living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Nakapunta na ba kayo sa mga giant electric fan ng Ilocos Norte? Kung hindi pa, tara na at pumunta na tayo dito sa Banggi. Bilang unang wind farm dito sa Southeast Asia na may 26 turbines at kasalukuyang dumarami sa mga ibang bayan ng Ilocos Norte, ang wind farm na ito ay gumagamit ng 20 units of 70-meter high Vestas wind turbines na nakahilera dito sa 9-kilometer shoreline ng Banggi. So ito yan yan na nagpro-provide ng power dito sa Ilocos Norte. Yung mga windmill farm na yan, ang original. Tapos nagkaroon na rin doon sa Pagudpud, halos ang dami na rin doon. Ito ay nakaharap dito sa South China Sea para makakuha ng malalakas na hangin from northwest and southwest papasok ng Ilocos Norte. So, paano ba pumunta sa windmill ng Banggi? So, kung manggagaling kayo ng Lawag, dadaanan nyo ang Pan-Philippine Highway. Dadaanan nyo rin ang Purcos Wind Farm. At pagkatapos ng mga ilang kilometro ay magle-left turn kayo straight hanggang makarating kayo dito sa shoreline ng Banggi. Marami namang parkingan dito kaya wala kayong magiging problema. At higit sa lahat, walang bayad ang entrance dito. So kung pupunta kayo dito, ang sabi ng iba, ang best view daw is sa umaga. Pero natry rin naming punta nito habang papalupog na ang haring araw. At ito ang ilan sa mga nakuhanan namin.